Okay. So, okay. So, good evening po. We're a first year student po sa Our Lady of Fatima University, Valenzuela Campus. And mag-conduct po kami ng interview and survey po about your work opportunities, responsibilities as a physical therapist po. So, okay lang po ba if makahingi po kami ng konting background kung ano pong ginagawa nyo sa work niyo po? Okay, first of all, ako si Noriel Monte Alegre. As a physical therapist, actually dalawa yung ginagamit namin pangalan, physical therapist at saka physiotherapist. I'm working in United Arab Emirates. Our duties and responsibilities as a physiotherapist or as a physical therapist, nagko-conduct kami ng evaluation, assessment, and then magpa-plan ka ng management para sa good progression at saka para ma-alleviate mo yung disability as much as kaya ng patient. Yun. So, kailangan mong i-restore yung everyday life or everyday activities ng isang patient towards dun sa pinakamalapit or mas maganda um, normal activities of daily living or activities ng bawat patient. Okay po, thank you po. So, thank you po sa short background po. So, magsa-start na po kami sa mga questions. So, composed po siya ng 21 questions. So, start na po tayo para di sayang oras. Okay po. So, question Okay. number 1. What motivated you to pursue physical therapy as an undergraduate course po? Yung motivation, sa una hindi ko yun hindi ko yun na meet or hindi ko yun na nakuha. Let's say as a student pa lang noon, parang syempre gusto ko lang mag-aral, gusto ko lang mag-college. Ang una-una nag-motivate sa akin yung nakahawak na ako ng patient. So yung nakahawak ko ng patient nung yung feedback from the patient na treat mo sila na gumagaling sila na napapabuti mo ulit yung buhay nila despite dun sa nangyari. For example, fracture or stroke or traumatic brain injury. Habang nakikita mo yung progress, ang gaang kasi sa feeling, ang gaang ng trabaho. Kapag nakikita mo sila nag-improve, nakikita mo sila step by step na bumabalik sa dati nilang ginagawa. Yun na nag-push, yun na nag-motivate sa akin na tapusin. And well, until now, physical therapist pa rin ako. So parang yun yung nag-push sa akin talaga. Yun nakikita ko ang bawat patient na natitreat ko na gumaganda, gumagaling sa kabila ng nangyari. Yun. Okay po. So, proceed po tayo sa next question. Nagkaroon po ba kayo ng difficulty sa paghahanap ng job after graduation? Yes or no po? Then, explain po. Yung difficulty ng paghahanap ng trabaho, actually hindi eh. Kasi kung gusto mo talagang mag-pursue as a physiotherapist or as a physical therapist, pwede ka mag-home care, pwede kang, alam mo yun, maraming maraming way eh. Pero yung pag sinabi mong trabaho as in employed sa isang company, medyo mahirap dito sa bansa natin, of course. Um, pero yung trabaho as a physical therapist, sa tingin ko hindi ako nahirapan kasi after ko maka-graduate, kahit wala pa akong board exam, may mga patients na magpapatreat sa inyo eh, may magpapatreat sa atin eh. Dahil alam nila na naiintindihan mo kung ano yung nangyari sa kanila. Eh what more kung nagkaroon ka pa ng license. So sa tingin ko hindi ako ganoon nahirapan. Hindi ako nahirapan compared sa ibang college or ibang course na after graduation eh nahihirapan kumuha ng work. Okay po, thank you. Then, next question po.
what are your work experience prior to your current job po? Nag-decide po ba kayo na magpalit ng job or ng employer? Um, nag-work ako before sa Our Lady of Fatima Medical Center, sa rehabilitation din, sa supervisor. So, yun yung isa sa mga unang experience ko. But before that, nag-home care na kasi ako noon eh. So, nag-Saudi ako. After ng Saudi, bumalik ako dito sa Philippines. Tapos doon ako nag-supervisor dyan sa Fatima. Tapos noon, nagbalik ako ng home care kasi medyo maganda kasi ang bigayan talaga sa home care and hawak mo ang oras mo. So yung mga experiences na yon, iba't ibang cases yung na-handle ko, iba't ibang management yung kailangan ko i-plan. So yun siguro yung naging edge ko um, kung nasaan akong work ngayon. Yun. Lots of experience, lots of cases handled. Oh. Then, what are your work responsibilities po in the company? And please explain po yung each work responsibility po. Dami. um, Before that, parang I explain ko muna kung ano yung position ko, kung bakit meron akong ganong responsibilities. Ako yung home care rehabilitation department head. So hawak ko yung 10 physiotherapists, 2 occupational therapists and 2 speech therapists. So ang responsibility duties and responsibilities ko doon sa company, ako yung nag-handle kung kanino sila ibibigay na patient. Ako yung nag-handle ng medical reports. Ako yung nagpapasa sa insurance kung ma-approve sila for home care at kung eligible sila for home care. Ako rin yung nag-handle ng mga patients kung eligible sila for occupational therapy and speech therapy. Um, Ako yung nagbibigay ng responsibilities dun sa mga hawak ko na staff. For example, itong patient na to, suffering from traumatic brain injury, hindi siya makapagsalita. So papasok ko ngayon, ibibigay ko ngayon yung responsibilities na yon for management ng speech therapy. Ganon din naman sa occupational therapy kapag kailangan natin ng fine movements, kailangan natin ng behavioral management. Ako yung nagbibigay sa kanila ng patient and then ako yung nagdi-deploy sa kanila, nagbibigay ng locations kung saan yung patient na to. And aside from that, lahat ng documentation nila, ako yung sa akin dadaan, electronic medical records. Tapos, ako yung nag-ensure kung etong patient na to enough na, tapos na, hindi na natin itutuloy ang treatment dahil okay na. Ako rin naman yung magbibigay dun sa patient na kailangan i-extend tong patient na to dahil wala namang progress. Ganon. Tapos ako rin yung nagko-conduct ng evaluation sa mga staff kung okay sila sa company. Ako rin ang nagbibigay ng evaluation, overall evaluation sa patients kung may progress o wala. Then ako naman ang magko-correct ng management kung kulang ang binibigay ng bawat staff. So, in technicalities naman, ako rin naman yung nagbibigay sa kanila ako rin naman yung nag-gather ng information kung itong patient na to suitable sa another allied medical. And then, sa documentation and KPI, yung Key Performance Index, yun din yung minomonitor ko sa bawat staff and bawat patients. Yun. Marami pa iba pero yung iba hindi naman na ganun ka-importante. Pero more or less, nadamay na natin lahat. Okay po, ang dami po pala. Oo, Okay, marami next po. What are the personal qualities and skills na required po to be efficiently carrying out your job? Kahit sa ang trabaho naman patience talaga Patience tsaka for me as a physiotherapist, as a physical therapist, kailangan mag-persevere ka mataas ang perseverance mo Kasi hindi ka dapat basta-basta susuko kung sa tingin mong hindi na nagkakaroon ng progress yung patient
para sa akin kasi challenge eh. Para sa akin kailangan mo umisip eh. Minsan kasi hindi ka makakapag-base sa libro eh. Kailangan gumalaw yung malilikot na pag-iisip natin para magkaroon ng panibagong management or parang additional management do sa patient para magkaroon siya ng um, ibang approach do sa management na minsan nakikita natin sa libro, minsan wala sa libro pero kailangan mo mag-combine from another technique or for another sources ganun. Ayun, yun sa akin, para sa akin, perseverance, patience, at saka hard work, yun lang talaga. Yun lang yung key talaga. Pag meron ka nun, matik na yun, magiging physiotherapist, magiging physical therapist ka. Okay, thank you po. So I'm passing the mic po kay KD. KD, continue. Hi, good evening, Good KP. evening po. Good Good evening. evening po. Good evening po. Ito lang po yung questions ko is, ano ba? Do you think your college education has adequately prepared you to efficiently perform your job? Yes or no po? And please explain your answer. Oo naman, yes naman. Kasi minsan nasasabi ng estudyante na bakit ba natin tinitake tong subject na to eh hindi naman to gagamitin sa course natin o sa profession natin. Actually hindi eh. In that subject own little way, magko-contribute na hindi mo alam eh. For example, sabihin na natin uh, subject na statistics, for example. Magagamit at magamit mo yan kapag nagtatrabaho ka na talaga sa isang company. Kailangan mo mag-produce ng statistics na itong patient na to, itong mga patients na to nagdi-decrease ba yung progression o yung progression niya stable o nag-i-increase pa yung progression. Meaning, by statistics, malalaman mo na nag-slow down yung progression ng patient o nag-i-increase or nagra-rapid up, parang ganon. So, hindi para sa akin lahat ng tinatakal na subject sa university o sa college, pag kinumbine mo yun siya lahat, yun yung product, ikaw yung magiging product nun kapag nag-excel ka sa isang company. So hindi pwedeng baliwalain yung mga simpleng subjects lang kasi para sa akin lahat yan ng pinag-aaralan mo, meron at meron ka diyan makukuha kahit na maliit na magdadagdag sa skills mo, sa knowledge mo pag nagtatrabaho ka na. Yun. So, napag-usapan na din po natin yung subjects. Sakto po siya sa next question. Ito po. Do you find all your college subjects useful in your job? Yes or no? Tsaka explain din po. Oo, useful nga. Katulad ng sinabi ko na in their own little way ma-adapt at magkakaroon ka ng knowledge or knowledgeable ka on that area na magagamit mo eh. Yun nga, katulad ng mga maliliit na subjects lang eh. Math, mga ganyan. Yung feeling mo na hindi mo magagamit pag um, nagpa-practice ka na sa hospital or sa rehabilitation, magugulat ka na lang, alam mo eh. Alam mong gamitin dahil na-tackle mo na dun sa mga subjects nung nagka-college ka pa. Yun. Next po is, did your college grades or ratings matter in the performance of your job or your success? Hindi. It's a big no actually. Ang maganda lang kasi kapag maganda ang grades mo, meaning na-absorb mo eh. Na-absorb mo yung inaral mo, na-absorb mo yung tinuro sa'yo. Yun lang yung kahalagaan nun. Pero it doesn't mean na kapag mahina ka dito, hindi ka magiging magaling na physical therapist. Hindi. Yung grades kasi parang ano lang din siya eh. Parang marker siya eh. So kapag itong subject na to, mataas yung grades mo, hindi mo na siya aaralin ulit eh sa mga susunod na term o na susunod na year or susunod kahit nagtatrabaho ka na. Meaning nagstay na siya sa brain mo eh. Nagstay na sa knowledge mo eh.
Yung mga medyo mababa naman ng grades mo, aaralin mo ulit yan pag nandun ka na ulit pag nagtatrabaho ka na sa isang company. Kaya, ang suggestion ko, mas maganda kung, alam mo yun, imamaster mo kahit papaano, imamaster mo para hindi mo na siya balikan pagdating mo na, pag nagtatrabaho ka na. Kasi meron mga hindi mo inaasahan na patients na darating sa'yo, na ay, dito yung mababa ako na dito yung grades na mababa ako nung college Parang ganun So ang mangyayari, aaralin mo ulit siya, 'di ba? So more or less, give and take din naman yung kung mataas yung grades mo sa ganitong subject o mababa yung grades mo sa ganitong subject, aaralin mo pagdating na nagtatrabaho ka na sa isang company. Yun. Next question po. What other training or seminar programs did you attend to help you prepare professionally po? Dami. Maraming training For example, yun nga, KT taping, training, leadership training, yung iba minor, BLS, yung basic life support, ACLS, actually, mahilig ako sa mga training Mahilig ako sa mga training kahit nga yung phlebotomy training, inano ko yan enroll ako doon So kung meron kang pagkakataon na magkakaroon ka ng chance na kunin tong training na to na sa tingin mo makakatulong sa medical or sa allied field, allied medical field, kunin mo So kasi eventually ang medicine kasi napakadaming branches So eventually magkakaroon ka ng knowledge. Siguro yun din yung isa sa mga um, steps kung bakit ko siguro na nandito ako sa posisyon o dito ako sa trabaho na to. Ganun. Siguro dahil din doon, maraming training as much as possible kung ano yung mga may training na pwede mong makuha, kunin mo para sa akin Okay yun. Okay po. Ito po. Last question po para sa akin. Do you think a graduate degree is important in being successful in your chosen career po? Hindi ko i-generalize sa physical therapy lang tayo. Kung sa physical therapy, oo, definitely. Definitely kailangan Bachelor of Science ka graduate kasi napakahirap. Sa pagkakaalam ko nga nung batch ko, parang second to the hardest board exam ang physical therapist So, para sa akin, definitely kailangan graduate ka. Yun. That's all po yung para sa akin. Papasok ko na po kay Dwayne para siya naman po yung magtanong. Thank you po. Okay. Thank you. Evening po, Tito. Good For evening. question number 11 po, what inspires and motivates you as a physical therapist to work? What are your sources of fulfillment po? Siguro yun nabanggit ko kanina, isa na rin yun na nagmo-motivate sa akin talaga yung patients kapag nagkakaroon sila ng progression kasi hindi ako tumitigil talaga ng mga panahon na nagtitreat talaga ako face-to-face sa patient na hindi ako tumitigil hanggat hindi ako nakakita ng progress. Hindi ako tumitigil hanggat hindi nasa-satisfy yung patient dun sa goal, which is partly kailangan maging honest tayo dun sa patient na ito lang yung ma-achieve mo. Mas gusto ko kahit papaano kasi yung malalagpasan. Kahit na maliit, every session, every month o kaya every quarter, may makikita tayo. Ngayon, ang nagpupush sa akin talaga para magdire-diretso ako dito, syempre, hindi tayo mawawala dun sa ito na yung tinapos natin at dito tayo skilled, dito tayo mahusay sa larangan ng medisina, sa pag-physical therapy. Syempre, family din. Yun yung mga magmo-motivate talaga sa atin. Kasi yan, katulad niya sa mga students, ang magmo-motivate sa inyo, syempre, makagraduate. At abangan nyo rin na pagdating na humahawak na kayo ng patient,
i-feel nyo rin yun, yung experience ko na namomotivate ako dahil sa progression na nakikita ko sa bawat patient na natitreat ko. Yun. For the next question po, do you find your workload stressful? Do you still have time for recreation and your family po? My work is 8 to 5. Um, para sa akin, balance naman siya. Stressful kung sa stressful kasi nagiging stressful lang naman din yung work kapag merong sa isang araw na trabaho mo, may lumihis dun sa everyday na normal na flow ng trabaho. So doon lang man nagiging stressful. Then eventually, dahil sa training, dahil sa experience, makukuha mo na siyang makukuha mo na siyang i-balance na kapag may dumating na gantong stress o gantong problem, mas magandang i-tackle mo na siya as a challenge. Kaya ko yan, mga ganon. Kaya hindi, para sa akin, hindi siya ganun ka-stressful. Minsan na ang naging stressful na lang yung mga instances na wala na tayong control. Kasi wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kundi hintayin lang kung ano yung mga pwedeng mangyari. So para sa akin, balanse naman. Although marami akong responsibility ngayon sa work, pero para sa akin, balanse naman. Lalo na at pa-after ng 5, tapos na yung trabaho mo, meron ka namang time sa iba, leisure or family, ganun. Okay naman siya. For the next question po, as a physical therapist, do you think you have achieved your goals or do you aspire for more? Mag-aspire pa ako sa madami eh. Para kasing kulang. Kulang talaga. Parang um, marami pa akong gustong aralin, parang ganon. Ang sinasabi ko sa medical, sa physiotherapy point of view. Pero aside natin yung family or aside natin yung dreams, yung mga ganon. Pero sa physical therapy, marami akong gustong aralin, marami akong gustong malaman, marami akong gustong malaman na bagong knowledge. So para sa akin, hindi pa tapos. Marami pa akong goals, marami pa akong gustong i-achieve. Yun nga, when it comes to physical therapy or physiotherapy itself. Yun. Next question po. What do you think makes a good physical therapist po? Kailangan may skills ka ng patience, perseverance, at saka hard work. Kailangan meron ka nun. Pero kailangan alam mo kung ano yung mga inaral mo sa college. Yan. Kailangan mong alamin. Kailangan mong isa puso. Kasi pag umahawa ka na ng patient, hindi pwede yung alam mo tong gawin. Pero hindi mo alam kung ano yung underlying cause or medyo blurred sa knowledge mo kung ano yung underlying cause. Medyo delikado 'yon. Hindi pwedeng ganon. Yung pala, gawa ka na ng gawa of exercise or you're doing the prescribed management pero meron palang contraindication na hindi mo nalalaman. So, yun, para sa akin, kailangan namnamin mo eh. Kailangan namnamin mo kung ano man yung inaral mo. Namnamin mo kung ano man yung, lalong-lalo na ang anatomy, syempre. Kinesiology, kailangan alam mo yan siya. Tapos, tsaka mo na lang alamin yung bawat cause ng cases ng patient. Ayun. Next question po. Can you say that the future physical therapists have a bright future ahead of them? Do you think that they'll be able to look for a deserving employment here in our country? Well, nung panahon ko kasi hindi ganun kalaganap ang physical therapy eh. Pero ngayon, nakakatuwa kasi marami nang kumukuha ng physical therapy at marami na ring rehab, marami nang nagtatayo. Nakakatuwa kasi before hindi naman actually alam ng Filipinos kung anong ginagawa
ng physical therapy. So ngayon, medyo nai-introduce na sa kanila yung profession natin. Kaya I believe na eventually paglipas ng maraming taon siguro, para na tayong pag sinabi mong nurse, alam na nila yung trabaho, parang ganun. Siguro eventually naniniwala ako na pagdating ng panahon yan, siguro hindi na magtatagal, pero dadating yung panahon na kilala na ang physical therapy. So dadami na yung physical therapy, tapos alam na ng madla kung ano ang ginagawa natin. So most likely dadami pa rin ang trabaho. Dadami rin ang trabaho ng physical therapy dito sa Pilipinas. Before the other questions po, we will have a short break po muna. Thank you po. Okay.